Ito ang mga patunay na Panginoong Hesus ang Mesya. Ito ang ibig sabihin ng salitang Mesya o sa ibang pronunciation, Messiah. Sa Hebrew word po, ang ibig sabihin ng Messiah ang pinahiran, the anointed one. Sa Greek word, ito ay Christos, na sa Tagalog ay Kristo, nang ibig sabihin ay Hesukristo na si Jesus ang Messiah. Sa Israel po, ang pag-anoint ay merong partikular na ginagawa sa bayan o merong gagampanan po doon sa bansa ng Israel. Piling mga tao lang po ang ina-anoint sa Israel: priest, prophet, and king. Ang priest, mga kapatid, ito yung tinatawag na punong saserdote. Dati kasi bawal lumapit kung hindi ka saserdote. Ang nakakalapit lang po sa templo o doon po sa tabernacle ay yung mga priest, yung mga inanoint na priest. Ang prophet naman, ito yung nagbibigay ng mensahe mula sa Diyos papunta sa mga tao. At ang hari, ina-anoint ng Diyos to govern para isakatuparan yung palatuntunan ng Diyos para sa isang bayan. At ito yung mga ilang talata na makikita natin sa history ng Israel. Si Elisha, nung siya po ay inanoint ni Elijah para maging prophet sa 1 King chapter 19 verse 16. Si Aaron naman ang unang pari o unang saserdote na inanoint sa bansang Israel sa Leviticus chapter 8 verse 12. At si David nang inanoint ni Samuel sa 1 Samuel chapter 16 verse 13 para maging hari na pinalitan niya si Haring Saul. At sa bansang Israel, ito po yung propesiya patungkol po sa Messiah na darating na hinihintay nila para sila ay palayain sa captivation ng mga banyaga. Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Dito sa Isaiah prophecy, nakalagay rin po dito yung detail na gagampanan ng Mesya sa Israel. Isaiah chapter 9 verse 6 hanggang 7, ipapanganak isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahari ang may katarungan at katwirang magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoon na makapangyarihang matutupad ito. Dito po nakalagay kung ano ang itsura ng haring magliligtas sa bayan ng Israel sa captivation ng mga banyaga. Ngunit hindi inaasahan ng mga Hudyo sapagkat sa humble nito na nang siya ay pinanganak sa sabsaba, nang inaasahan nila yung dakila, majesty, kaya yun ang naging dahilan kung bakit hindi tinanggap ang Panginoong Hesus ng mga Hudyo. Isa na dito, yung mentality ng mga Hudyo na magro-rule ang Mesayang darating, yung mapanghimagsik, yung mandirigma, na aalisin sila sa captivation ng mga banyaga tulad ng ginawa ni Haring David. Kahit po marami na po ang palatandaan ng pagpapagaling at paghihimala ng Panginoong Hesus, hindi pa rin siya tinanggap ng mga Hudyo. At nung siya ay magsasalita sa bayang kinalakhan niya sa Nazaret, mas lalong hindi siya tinanggap dahil siya ay lumaki doon sa lugar na yon. Kahit binasa niya yung scroll ni Isaiah na palagian niyang ginagawa doon sa kanyang bayan sa Nazaret, hindi siya tinanggap. Kahit sinabi niya na natupad na yung Isaiah prophecy, yung messianic prophecy na inilimbag doon sa scroll ni Isaiah. Gusto niyo pong basahin at maging detailed po yung pag-aaral po na yan sa Luke chapter 4 verse 17 hanggang 21, na binasa niya yung scroll ni Isaiah at hindi siya tinanggap ng mga taga Nazaret, kaya walang naging himala dahil sa unbelief ng mga tao doon at pinagtabuyan siya. At ito ang mga patunay ng bersikulo na si Jesus ang Messiah, the Anointed One, ang tagapagligtas. Matthew chapter 1 verse 1. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Sa English version, this is a record of the ancestors of Jesus, the Messiah, a descendant of David and of Abraham. Ibig sabihin ng Jesus Christ, Jesus is the Messiah, the Anointed One, ang pinili ng Diyos. Patunay din mga kapatid na si Jesus ang Messiah nung siya po ay nalagutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo na nakita ng mga saksi. Dahil dito, nagkaroon ng matinding lindol, nagkaroon ng pagbitak ng mga bato na nakalagay po sa Matthew chapter 27 verse 51 hanggang 54. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that happened, they were terrified and exclaimed, "Surely he was the Son
of God. Yun po ang patunay doon sa mga saksi sa crucifixion ng Panginoon after death of Jesus Christ. Kasi they were terrified, exclaimed that this is the Son of God. Alam niyo po yung ginagamit ng diversion ng kaaway? Opo, alam na natin na merong ipinanganak sa sabsaban, which is Jesus Christ, our Lord and Savior. Ngunit, hinahayaan ng demonyo na makapag-focus ang tao dito sa celebration na ito, dito sa birth of Jesus Christ. At maraming tao hindi nakakaalam sa second coming of Jesus Christ. Kasi ito nga yung pinipigilan ng demonyo na malaman ng mga tao na merong babalik na Jesus. Tingnan nyo maigi ito, yung birth of Jesus Christ ay nakaprophesy na doon pa lang sa Genesis. Sa first book pa lang po, sa creation pa lang, nung nagkasala ang mga ninuno nating si Adan at si Eva. Yung tinatawag na the plan of redemption, yung planong pagkatubos sa buong mundo, sa tiyak na kapahamakan. Napakarami, daan at libong taon na ang nakalipas, ngunit na isa katuparan pa rin po yung pagkakaroon ng kaligtasan ng sannilikha ng buong mundo. Yun po yung birth of Jesus Christ. Matagal at mahabang panahon na nakapropesiya po ang kapanganakan ng Mesya, ngunit na-fulfill po ito 2,000 years ago. Kaya kung na-fulfill po ang first coming ni Jesus Christ, asahan po natin ang second coming of Jesus Christ ay maisa sa katuparan. Katunayan na siya ang Messiah. 1 Timothy chapter 6 verse 14 hanggang 16. Sundin mong mabuti ang mga inutos sa iyo para walang masabing laban sa iyo. Gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, ihahayag siya ng dakila at makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapit-lapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaaring makita ni numan. Sa kanyang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Tingnan niyo po yung verse 14 ng 1 Timothy chapter 6. Ihahayag ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus. Ihahayag niya sa lahat ng tao. Sa mga hindi naniwala, makikita nila na ang Panginoong Jesus ang Mesya. Ito po yung naging patunay na siya ang Messiah. Siya yung naging daan natin patungo sa kalangitan, patungo sa Diyos Ama. John chapter 14 verse 6. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Siya ang naging tagapamagitan natin, our mediator. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos ay ganun din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Sa mga nagsasabi na si Jesus ay tao lang, sa bersikulong ito sa pamamagitan ng Diyos Anak, sa Panginoong Jesus, kung bakit merong sanlibutan, kung bakit merong tao, merong mga creation po dito sa mundo. Dahil sa Panginoong Jesus din. Yan ang patunay. He is the image of the invisible God. Kung sino siya, kasi siya ay Diyos. Ang totoo na ito, hindi tayo karapat-dapat dahil nga dito sa katawang lupa natin nagkasala tayo. Nagkaroon tayo ng mga bagay na paglabag sa Panginoon. Ngunit pinagindapat tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Romans chapter 8 verse 8. Kaya nga ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Imposible na maarok ng tao ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, siya yung naging daan, naging tulay, siya yung naging tagapagligtas ng ating mga buhay, ng ating kaluluwa, kung bakit meron na tayong direksyon papunta sa kalangitan, sa pagsisisi, sa pagtanggap sa ating Diyos, sa paglakad sa kabanalan. Nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad na si Hesukristo na ating Panginoon. Tandaan mo ito kapatid, kapag sinasabing Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, He is the Messiah. John 20 verse 31. Pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus na ang Kristo, ang anak ng Diyos, at kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.
Mga kapatid, tandaan po natin nung siya ay nagkatawang tao, hindi man niya binild yung physical kingdom na inaasahan ng mga Hudyo. Ngunit siya po ay naghahari na sa mga puso ng tumanggap sa Panginoong Hesus. Hindi lang sa buong Israel nation ang kanyang paghahari, kundi sa buong mundo. Pinaghaharian na tayo ng Panginoon simula nung tinanggap natin siya. At yun ang kailangan nating maunawaan. Si Jesus Christ, our Lord, our Savior, the Messiah, coming King, hindi na natin kailangan ng saserdote, hindi na natin kailangan ng propeta, hindi na natin kailangan ng hari. Meron na tayong access sa Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Siya po yung naging dahilan kung bakit tayo nakakatawag na ng direkta sa ating Diyos. Siya ang dakilang Diyos, tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatagin niya ito sa paghaharing merong katarungan at katwiran magpakailanman. Sisiguraduhin na makapangyarihan Diyos na matutupad ito. Kapatid, salamat kung nakarating ka sa huling part ng videong ito. Marami ka nawang natutunan. Kulang po ang ilang minutong pag-aaral ng videong ito upang saysay-sayo ang kadakilaan ng ating Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos Ama na katunghay sa kalangitan, sa pagkilos ng banal na Espiritu at ng kanyang mga salita, tayo po ay lumago sa pananampalataya at lumalim. Nire-reject ko anumang spirito ng Antikristo, ni Satanas, ang pagkakaroon ng misconception sa ating pinag-aralan. Patuloy na pagharian ka ng Diyos, puso't isipan, lumago sa pananampalataya at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung nagustuhan mo yung ating topic, let me know in the comment section. Kung meron ka ring tanong, hindi ka pa nakakapag-like, like nyo na po yung video na ito. Kung napapanood mo to sa FB page, click nyo lang po yung follow. Salamat uli kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.